Isang magandang umaga po sa bawat isa. It is a pleasure for me to be here again at gamitin ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. At sa umaga pong ito, ang ating pong inihandang aralin ay regarding sa doctrinal clarity, doctrinal precision at ang kahalagahan nito. Meaning, kung bakit kinakailangan na tayo ay maging precise, malinaw doon sa ating mga pinanghahawakan na mga doktrina, katuruan, teolohiya. At ito yung ating tatalakayin sa umagang ito. Bago ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Aming Amang Diyos, sa oras na ito, hinihingi namin ang iyong patuloy na paggabay, pagsama ng Banal na Espiritu, at kami, Panginoon, ay iyong samahan na makita ang mga katotohanan ito at kahalagahan na maging malinaw ang aming pagkaunawa sa mga katotohanan na ito. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas at aming tinitignan sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. I remember, meron po kaming isang kaibigang pastor din naman na kasing edad namin sa San Pablo. And one of my friends asked him, he is not from a Reformed circle, at tinanong siya ng aking kaibigan, and sabi din ng isang kaibigan namin, ano yung itinuturo nyo ngayong theology sa inyong church? And I remember him saying, hindi kami nagtuturo ng theology sa church. More on practical lang kami. Kasi nagtatalo-talo kapag nagtuturo kami ng theology sa church. And I believe that is one of the main na tingin ng marami kapag pinag-usapan ngayon, narinig nila yung salitang doktrina, teolohiya. Pero kailangan natin makita that yung doctrinal clarity, yung pagiging malinaw sa mga katuruan na to ay kinakailangan sa ating panahon ngayon. There are people na iniisip nila yung mga issues pagdating sa doctrinal clarity. Speaking of the Reformation, for example, iniisip nila ito ay mga trivial na mga debate lamang patungkol sa salita. At ang lesson natin ngayong umaga, ang ating nais ipakita is these misconceptions about Reformation and doctrinal clarity, ang at stake is yung gospel itself. Yun mismong ebanghelyo yung kinakailangan na maprotektahan dito. Now, ang key ideas natin dito na nais nating makita is that sa Reformation, yung mga reformers, kaya sila nag-articulate ng mga precise na mga kahulugan ng mga doktrina na ating pinangahawakan sapagkat ito ay nakasentro sa ebanghelyo. At kapag malabo itong mga bagay na ito, itong mga essential truths na ito sa pananampalatayan natin, nagki-create din ito ng problema sa ating buhay Kristiyano. So doctrinal clarity actually can help ang isang mananampalataya na lumago in confidence sa kanyang pananampalataya and even in Christ-likeness. So, kaya kung titignan natin, di ba meron tayong confession? At pag tinignan natin yung confessions natin in different matters of our faith, makikita natin na ito ay naka-frame. Yung mga framers ng confession, very specific yung kanilang pagkakabigay ng mga katotohanan, pagpapaliwanag, na ito yung ating pinanghahawakan na pananampalataya. This is how we see the scripture. So, this is the reason, one of the reason, kasi is nakikita nga nila yung kahalagahan na maging malinaw dun sa pinangahawakang katuruan. Now, yung mga biblical truths na pinangahawakan natin, like salvation by grace, justification, yung pakikipag-isa natin kay Kristo, ang ating pagiging banal, sanctification, ang lahat ng mga to, hinukay ito ng mga reformers. Ang lahat ng ito ay kanilang tinignan, at kanilang malinaw na ipinaliwanag, pero these are also interpreted by different Christian tradition. They are interpreted differently ng iba't ibang mga Christian tradition over the time.
Kaya kinakailangan ng mga reformers na magbigay ng clarity, ma-articulate nila properly yung mga specific biblical understanding ng mga katotohanan na ito. Now, nakita nila that you could believe, for example, sa justification by faith or salvation by grace, but you do not have a biblical gospel in mind. So, possible yan. Titignan natin to mamaya. So, a vague understanding of these truths, yung malabong pagkaunawa sa mga katotohanan na ito, ay hindi lamang magdadala ng, hindi ito makakapagdala ng bagong buhay. At nakita to ng mga reformers. So, wala dito yung katotohanan ng ebanghelyo kung wala yung malinaw na pagkaunawa sa mga katotohanan ito. So, when we have the clarity on the precise meaning of these truths, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Doon natin makikita yung katotohanan ng ebanghelyo, yung kapangyarihan nito sa pagliligtas. Isang example dyan si Martin Luther. Si Martin Luther, as we all know, ay nagsimula bilang isang monghe. At nung siya ay nagsisimula bilang monghe, he's a monk, it was said na dahil siya ay binabagabag ng kanyang konsensya, in fact, sa araw-araw, siya ay nasa confession for 2 hours. And he is trying to confess yung lahat ng kasalanan niya from the past day. At sabi nga nung account, from time, may mga instances pa na kapag siya ay tapos na mag-confess, kailangan niyang bumalik dahil may naalala pa siyang hindi niya nabanggit. So, ganun siya kumbaga yung kanyang dedication. And take note, naniniwala sila sa justification by faith. Pero kay Luther, ang kanyang issue ay pagka nakikita niya yung justice of God, ina-approach niya to na dahil siya ay nag-aral dati ng law bago siya maging monk, nag-law muna siya. So, ang plano kasi dapat ay maging lawyer siya. No? So, pero one time, nung siya'y pauwi ng kanilang bahay, ay inabutan siya ng isang thunderstorm at sa takot niya, siya ay napasigaw, "Saint Anne, save me." Nanalangin siya kay Saint Anne at sabi niya, ibibigay niya ang buhay niya kay Saint Anne kung siya ay ililigtas at yun nga nangyari. Kaya nag-monk siya. Pero nung nandun na siya ngayon sa monastery, hindi niya ma-reconcile ngayon yung justice of God. Kasi yung katarungan ng Diyos, alam niya siya ay makasalanan. Despite the fact na siya ay naniniwala sa justification by faith, kaso yung faith na yon, it has to be merong kang nandun yung works, as we all know. And sabi niya, all the more, lalo siyang naging bitter sa Panginoon. Dahil ang tingin niya, this is a God who demands too much. Until nag-aaral siya sa Romans 1, at ang gamit niya yung commentary ni Augustine, hanggang sa nakarating siya sa Romans 1:17, nang sinabi doon, the righteous shall live by faith. At dito nakaintindihan niya yung justification. That justification is by grace. Yung justice ng Panginoon na ito ay ibinuhos na sa Panginoong Jesucristo. And when he saw that, yung kanyang pagkakaunawa sa justification changed. So it is possible na pareho kayong naniniwala sa justification pero you have different interpretation. So that's what we are saying. Pwedeng meron tayong kausap and we are talking about grace, we are talking about faith, pero maaaring iba pala yung kanyang understanding sa understanding ko. And so this is why it's important, how do you define, how do you articulate what you believe? Kaya kailangan nating lumago sa mga katotohanan ito. So the first point that I would like us to see is this: growing in gospel delight is through growing in gospel clarity. So kung gusto nating lumago sa ating pagkalugod sa ebanghelyo, kailangan maging malinaw din sa atin kung ano ang ebanghelyo. There must be gospel clarity. Now, meron mga tao sa Christian culture today to which they are uncomfortable sa Reformation. And isang example dyan si Dr. Samuel Johnson, ang sabi niya, "For my part, sir, I think all Christians, whether Baptist or Protestant, agree in the essential articles and their difference are trivial and political
rather than religious. So parang sabi niya, whether ito ay mga Roman Catholic or mga Protestant, sabi niya yung kanilang pinag-uusapan, pinagtatalunan, trivial ito, at ito ay more on political issues rather than religious, rather than biblical na posisyon. And so this makes the debates ng Reformation parang trivial wars lang siya. Halimbawa, justification by faith, sasabihin ng Protestant, kailangan may alone. So sabi, yung word na alone, yung parang nagiging pinakang difference. So sabi nila, that's very trivial. Ano bang kahalagahan yan? And in our modern culture today, sa ating panahon ngayon, yung mga strong language na ganito, lalo't nanggagaling sa mga sa atin, parang sasabihin nila, hindi naman siya loving. Masyadong strong. Now, in the 21st century, ang ating pong culture ngayon ay hindi lang basta naniniwala sa mga salita. Many are those whose facts, yung kanilang pinaniniwalaan ay nakabase sa kanilang nararamdaman. What they feel. Ito yung pinakang main issue ngayon. What you feel, that's true. Kung ano nararamdaman mo, yan yung panghawakan mo. Pero, yung kanilang pagiging tolerant, na i-tolerate yung mga ganitong view, nagtitake pride pa sila dito. Now, ganito yung sabi ni Desiderius Erasmus. He is a contemporary ni Luther. The sum of our religion is peace and unanimity. But these can scarcely stand unless we define as little as possible. So ang sabi niya, magkakaroon tayo ng peace, magkakaroon tayo ng pagkakaisa, pero mangyayari lamang to hanggat dinidefine lang natin as little as possible. Pero the moment na i-extrapolate mo yung idea na yan, i-exegete mo yung text na yan at ipaliwanag mo ng malinaw at i-articulate mo yung pinanghahawakan mo, hindi tayo magkakasundo. So, if you want peace, let us define as little as possible. Ito yung sinasabi ni Erasmus. So, don't define your beliefs too carefully or we will not have peace. At ito yung spirit that we have in our day ngayon. We do not like, mostly in our culture, theological precision. Sapagkat sa culture natin, mag-cause ito ng division over issues na hindi mga relevant. Now, this is how Luther responded to Erasmus. Sabi niya, you, with your peace-loving theology, you don't care about truth. Now, you hear that today, sabihin natin, napaka-strong ng language ni Luther. Pero kung titignan natin yung kasaysayan ng reformasyon, kailangan natin tanungin, ito bang mga paniniwalang ito, are these beliefs worth dying for? Yung mga martyrs of the faith, yung mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala, masasabi ba natin na ito ay, it's just a quarrel about words? Did they suffer for nothing? So, the fact that our spiritual predecessors, yung mga nauna sa atin, they fought and died para sa mga katotohanan ito, it also demands ngayon sa atin na hindi lamang natin ito baliwalain at wala yan, masyado lang silang madiin sa mga bagay na yan. But the question is it that important? Kailangan muna natin, bago natin sila i-dismiss, bago natin ito sabihin, we must first delve and see the truth in this. Yung unwillingness ni Erasmus to dig deeper to the doctrinal issues ng kanyang kapanahonan, it could never bring about more than a cosmetic, external change sa kanyang church at his time. At ganun din po sa ating kultura ngayon with this kind of spirit. Now, I would like to lay down sa inyo ang isang case na nangyari noong October 31, 1999. Reformation Day.
Ang Roman Catholic Church at ang Lutheran World Federation, nag-sign sila ng joint declaration pagdating sa doktrina ng justification. Ito, Reformation Day ito. Kumbaga, ang inaalala dito si Luther. Yung kanyang 95 Thesis against the Roman Catholic Church. But now, they are saying, tinapat nila sa araw na to, and this is what they claim. We are now able to articulate a common understanding of our justification by God's grace through faith in Christ. Now, let's listen to that again. Meron na daw silang kakayahan. They can now articulate a common understanding of our justification, yung binakang issue, naging issue noon sa Reformation, 16th century, by God's grace through faith in Christ. Looks good. At itong joint declaration na ito, they held out detailed accounts ng mga theological agreement na sabi nila ay kanilang pinag-aagrihan pagdating sa doktrina ng justification o kung saan tayo ay inaring ganap, tinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sabi nila, the issue noong 16th century na pinag-divide over ng Roman Catholic Church and the Protestant today has been resolved. Anong issue? Kaya sabi ng isang well-respected na church historian, si Mark Noll, kahit si Mark Noll, ang sabi niya ganito, if it is true, kung ito ay totoo, as once was repeated by Protestant conscious of their anchorage in Martin Luther or John Calvin, that justification is the article on which the church stands or falls, sabi niya, then the Reformation is over. Kung tapos na talaga, nagkasundo na sila, the Reformation then is over. Now, let us listen to the joint declaration pagdating sa doctrine of justification. In paragraph 12, ganito yung sinabi nila. The justified live by faith that comes from the word of Christ and is active through love. Kung titignan nyo yan, mga kataga na iyan, parang wala tayong makikitang mali. The justified live by faith, that's true, that comes from the word of Christ, again, that's true, and is active through love. With the statement above na ating tinitignan, there's nothing wrong. But the question is, how does one interpret these words? Paano nila ito interpret? Ang tanong dito, yung love, for example. Does that love make contribution ba ito sa righteousness ng believer before God? Which is the Roman Catholic view. So pwede itong basahin ng Roman Catholic at makikita niya kasi binabasa natin siya from the lens of our confession, belief, the gospel, the Bible. So kapag tinitignan natin to, automatic pumupunta na yung isip natin on how we interpret these words. But the question is, from the Roman Catholic view, yung love na ito, does it give merit pagdating sa salvation? Or sa atin, ito ba ay result? Sa atin kasi itong love na to is fruit. Pero sa kanila, pwede nila itong i-interpret as meron itong contribution as merit. Another statement from paragraph 15. Listen to this. Together, we confess by grace alone. Ang gandang pakinggan, may alone na dito. By grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping us and calling us to good works. So, if you read that, parang wala tayong nakikitang problema. No? Pero what could be an affirmation ng justification by grace alone is in fact a statement that by His grace alone, yung Diyos daw nagre-renew ng ating puso and transforming us to do good works. Ang tanong doon, yung bang mga good works na yon at yung renewal na ito ay mayroong part sa kanilang justification.
Because here's how they understand grace. There's a difference on how the Roman Catholic views grace. Sa kanila, ang grace ay infused in the soul of the person. Now, when we say infused, tinitignan nila ang grace as if ito ay isang substance na inilalagay sa kaluluwa ng isang tao. Ang justification nila ay yung baptismal regeneration, kaya kinakailangan sa kanila na bautismuhan yung baby. Kasi sa kanila, doon nagsisimula yung justification. Doon hinuhugasan yung original sin. At kailangan mo lang siyang i-maintain throughout your life unless makakommit ka ng mortal sin. So, as long as ikaw ay nabinyagan, so na-wipe out yung original sin mo, that grace ilalagay ngayon ng Diyos sa kaluluwa mo at kailangan mong makipag-cooperate dun sa grace na yon, and that grace helps you to be able to do good works. Na yung good works na yon ang mag-earn sa'yo ng merit for you to maintain your justification. So from that lens ng understanding nila, they can confess these words na by grace alone in faith, ito yung nag-i-infuse sa kanilang kaluluwa in Christ's saving work at hindi sa merit nila. Kasi ito yung infusion nga yun, we are accepted by God and receive the Holy Spirit. He renews our hearts while equipping us and calling us to do good works. But it doesn't, makikita natin, we see that. Kasi sa atin, nakikita natin then yung good works as result, fruit. Pero sa kanila, ito yung cause. So it doesn't answer the question, hindi nila dito ni-reiterate kung yung mga good works na ito ba ay mayroong part sa justification ng isang mananampalataya. Now, these declarations are worded so carefully, ingat nilang pinili ang mga salitang ito by which hindi natin kagad may imagine na pwede siya at open siya for two possible interpretation. Na pwede siyang gamitin ng dalawang system of theology at i-interpret ito accordingly sa kanilang lens of theology na pinangahawakan. In that case, this is why we are doing the case this morning as to why mahalaga sa atin na maging precise sa ating mga pinanghahawakan, pinaniniwalaan na katuruan. Which is why minsan nakikita natin our pastors, our teachers dito sa church, they labor na ipakita yung text, ipaliwanag, pumunta sa confession, tignan nito. And sometimes siguro parang naman ng labor na to, kumbaga parang masyadong exhausting. Pero the reason why ito po ay dinadala sa ating kalagitnaan, ipanapaliwanag ng detail by detail, is because it's important. Sapagkat without clarity, ay hindi natin alam kung ang atin bang pinangahawakan ay ang katotohanan na salita ng Diyos. Kagaya nga ng nakita natin. Pwedeng nag-uusap ang dalawang tao, they are agreeing in both statement, pero magkaiba pala sila ng pinangahawakan. Alam niyo po, nagkaroon ng statistic in the US to see how many evangelicals are there. So nagkaroon sila ng survey, tinanong nila yung mga tao, and napakalaki nung dun sa statistic, much of them claim to be evangelicals, but actually a lot of them are Roman Catholics. Bakit? Kasi yung mga questions na ginamit nila is as simple as, do you love Jesus Christ? So sasagot sila, yes. Do you believe the Bible? So yung mga questions na yon are so general na majority of those na nandun are actually not evangelical. But they can agree with all the questions na ibinigay sa kanila. So what we're trying to say is sometimes people do not really understand what they embrace. At siguro galing tayo sa ganon.
Maaaring ang ilan sa atin ay nanggaling sa ganoong grupo, paniniwala, kung saan it's enough for us to have an overview. Ito yung overview ng pinanghahawakan natin, pinaniniwalaan natin. But the question is, how do we understand it? Alam mo, kausap mo, naniniwala sa Trinity, pero kada moment na tanungin mo siya kung paano niya nauunawaan ng Trinity, ang pagkakaunawa niya, yung Ama ay rin yung anak nung nagkatawang tao, at ngayon siya rin yung banal na espiritu na siyang kumikilos, parang nagpapalit lang siya ng role. So, nagpapalit lang siya ng mode. But in fact, he's just one person. We don't believe that. Hindi Trinity yung tatlong mode. We believe in the three-person, one God. So pwedeng sabihin nila na ganito nila ine-explain yung Trinity. So nag-agree ka, naniniwala ka, Trinitarian ka. Yes, I'm Trinitarian, pero ganun pala yung understanding niya. So we have to articulate properly. This is why we have the confession. Kaya ang pinangahawakan ng church na ito, ng iglesyang ito, 1689 London Baptist Confession of Faith, kumbaga ito yung system of theology na tinitignan natin na ito yung paano natin nauunawaan yung scripture. So it is not infallible. Hindi ibig sabihin ito ay yung authority ng confession ay katulad ng sa salita ng Diyos. Of course not. But this is how we see what the scriptures are teaching. Ito yung nakikita natin. Paano ito itinuturo sa atin ng Biblia. And so it's important that nakikita natin yung kahalagahan nito. Hindi lamang ito parang play of words para i-complicate ang mga bagay-bagay. But these framers of our confession labored so that magkakaroon tayo ng bakod sa ating pananampalataya. It serves as a fence sa ating pinangahawakang pananampalataya. Now, the problem doon sa tinitignan natin na declaration ay hindi madaling makita. It's hard to spot yung mga differences na ito. And it can give the impression na itong mga differences na ito ay maliit lang, hindi ganun ka-significant. So, i-dismiss nila ito at they will claim na pareho lang yung mga posisyon. Wala naman halos pinagkaiba. Pero kapag yung mga katotohanan na ito ay atin ang ini-apply sa totoong buhay, that's where it stands. When it comes to our lifestyle, kapag yung bunga na ng mga katotohanan ito ang ating tiningnan. Isang example niyan na napakahalaga, for example, sa mga mananampalataya is the assurance of salvation. Let us take a look sa kanilang definition ng assurance of salvation and tell me if you will understand. Sabi nila, dito sa declaration, joint declaration pa rin, no one may doubt God's mercy and Christ's merit. Every person, however, may be concerned about his salvation when he looks upon his weaknesses and shortcomings. Recognizing his failure, however, the believer may yet be certain that God intends his salvation. With that paragraph, with that statement, ang tanong, so is assurance possible? Sabi niya, no one may doubt God's mercy and Christ's merit. That's good. Yet, sabi niya, every person, however, may be concerned. Pag nakita niya daw yung kanyang kahinaan, yung weaknesses niya and shortcomings, pwede siyang magduda sa kanyang pananampalataya. And recognizing this failure, kapag nakita niya ito, the believer may, maaari, be certain that God intends his salvation. Yet, so, parang ang hirap unawain. Let's go to paragraph 39. For a person can certainly lose or renounce faith and self-commitment to God and His word of promise. So pwede daw palang mawala ito, yung commitment niya sa Diyos and His word of promise. But if he believes in this sense, he cannot at the same time believe that God is unreliable in His word of promise. In this sense, it is true today also, in Luther's word, ginamit pa nila si Luther, faith is the assurance of salvation. But what they're actually saying there
is God is faithful to save only to those only to save those who maintain their self-commitment to God and His word of promise. So nakasalalay pa rin pala sa'yo. The assurance of believers ay nakarest sa kanilang self-commitment. So that's how they are framing this. Now let's take a look at how Martin Luther defined assurance of faith. The believer can have assurance, for her sins cannot now destroy her, since they are laid upon Christ and swallowed up by Him. And the believer has that righteousness in Christ, her husband, of which she may boast as of her own, and which she can confidently display her sins in the face of death and hell and say, if I've sinned, yet my Christ, in whom I believe, has not sinned, and all His righteousness is mine. That's assurance of faith. That is the word of someone na merong kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. It is not, they may yet be certain. That's not assurance. Yet be certain. Simula pa lang na sinabi ni Luther, the believer can have assurance because of the work of Christ. And so, the second thing na kailangan natin makita, lastly, lack of clarity in these truths, yung kawalan ng pagiging malinaw sa mga katotohanan na ito, it creates pastoral problems when it comes to Christian lives. Kapag hindi malinaw yung pagkaunawa sa mga katotohanan na ito, they may assert this, pero kapag ito, yun nga tinatawag natin, when the rubber hits the road, when you need to apply your theology in the real life, makikita mo kung alin dito yung tunay na tumitindig. Alin ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. And so, nakita natin, there can be two applications that reveal two quite different theologies sa isang bagay. So this is why it is important for us to be precise. In our presentation of the gospel, kailangan maging malinaw sa kanila kung ano yung kalalagayan nila bilang makasalanan. Hindi lamang sila imperfect. Pag sinabi natin na, nag-agree ka ba, nalalaman mo bang ikaw ay makasalanan? Yeah. Nobody's perfect. Yun ang kanilang understanding doon. Lahat nagkakamali. So yes, lahat makasalanan. Well, the Bible defines that as you're dead. It's not just you're imperfect. Patay ka sa kasalanan. You don't seek God. You go on your own ways. You rebel against Him. That's what it means. And so when they hear this, when we present the gospel, these truths must be highlighted, articulated properly. Kaya, this is one of the examples kung bakit nanaisin natin na magkaroon ng clarity sa mga katotohanan ito. And sa ating paglago, lastly, sa mga katotohanan ito, we can also grow in assurance. We can grow in our faith, in our resolution, and that means we can grow in Christ. Tayo ay lalago sa mga katotohanan ito at sa pagkakilala, pagkaunawa sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita. So, may it be an encouragement for us na lalo nating unawain ang mga bagay na tinuturo sa atin, lalo nating bigyan ng pansin ang mga bagay na ito. Kaya meron tayong Bible class. No, meron tayong Bible class kung saan dito dinadala sa atin yung mga katuruan ng salita ng Diyos. Let us be faithful in our endeavor
na tunay na unawain ang mga bagay na itinuturo sa atin bilang iglesia so that we can grow in clarity in gospel truths. And so with that, we end our lesson in the importance of doctrinal clarity, doctrinal precision,